Romans 12:2. Romans chapter 12, verse 2. Let God change the way you think. Then you will know how to do everything that is good and pleasing to Him. More than fish. Dear Lord, we ask you to be present in our hearts. Give us a message that will stretch our imagination, stretch our faith, deepen our understanding of you. Nawa, Panginoon, aming mga pagtutuon ng pansin sa iyong mga salita ay magbigay ng liwanag sa aming isip, lakas sa aming puso, at mas matibay pang pananalig. Lead us, teach us, be our preacher, our teacher, our friend. In the name of Jesus, your Son, we pray. Ang pagpapalit ng isip ang simula ng pagpapalit ng lahat ng anumang bagay sa buhay. Kaya sinabi ng Romans 12:2, let God change the way you think. Then you will know how to do everything that is good and pleasing to Him. Babalikan natin ang kasaysayan ng isang napakalaking pagpapalit ng pag-iisip at ng lifestyle. Luke 5:1-3. Jesus was standing on the shore of Lake Gennesaret, teaching the people as they crowded around Him to hear God's message. Near the shore, He saw two boats left there by some fishermen who had gone to wash their nets. Jesus got into the boat that belonged to Simon and asked him to row it out a little way from the shore. Then Jesus sat down in the boat to teach the crowd. A very familiar and a very much loved story. Ito ang encounter ni Pedro sa Panginoong Jesus, isang araw na after a very unsuccessful fishing expedition throughout the night, umuwi sila at dumaong sa pangpang ng kanyang mga kasamahan ng walang huli. At kahit walang huli, dumumi ang kanilang mga lambat sa dami ng mga beses na ito'y inihagis sa tubig. Sari-sari mga halaman at mga kalat ang napulot nito, nililinis nila. At ang Panginoon naman ay nangangaral sa tabi ng pampang. Maraming taong nakapaligid sa Kanya. At siya, in a very dramatic fashion, sumakay siya doon sa isang bangka na siyang pag-aari ni Pedro. At iniling niya si Pedro, itulak-tulak mo yung bangka palayo ng konti mula sa pangpang. At nung nangyari yon, sumakay siya doon, naupo doon at nagturo. So nagkaroon ng parang entablado ang Panginoon, yung tubig. And you know that water carries sound very well. So lalong lumakas pa yung boses niya dahil naliligid siya ng tubig. And the people might have gotten seated along the shore. So parang may orchestra pit na nasa pagitan ng Panginoon at ng mga nakikinig sa Kanya. Very dramatic. At matapos yun, siya ay nagsimulang mangaral because we are told kung ano talaga ang pakay ng istoryang itong ating tinitunghayan for the people to hear God's message. And they were gathered to hear it from the very mouth of Jesus. What Jesus is about, we are not told. Kasi hindi talaga naman main story yung kanyang pagtuturo sa mga tao na yon. It was going to be a springboard for the deeper story. So, the main audience was the crowd. The main issue was hearing God's message. And the main tool at this point was Peter's boat. Dramatic, cinematic. Luke 5:4, when Jesus had finished speaking, He told Simon, row the boat out into the deep water and let your nets down to catch some fish. Natapos ang Panginoon mangaral at marahil ay natapos na rin sila Pedrong maglinis sa mga lambat nila. Naghahanda na sila na umuwi, magpahinga, kumain ng mainit nilang agahan, umuwi sa kanilang mga tahanan dahil wala naman sila nahuli. Nung natapos sila Pedro at natapos sila ng Panginoon, sabi ni Lord, let's start a new project. Sumakay kayo uli sa inyong mga bangka, dalhin niyo uli ang inyong mga lambat, sumagwan kayo ng sumagwan, sail to the deeper part of the lake, which of course is far out from the shore. This time the main audience was Peter and his group.
Because on the shore, they were too busy to listen. They were cleaning their nets. They were probably thinking of how to survive the day without an income. Wala silang uwing pagkain na isda. Wala ring ibebentang isda ang mga asawa nila. But here, the main issue, again, is still hearing God's message. Because the Lord was going to turn them into a captive audience. And the main tools, still Peter's boat, and nadagdag, deep water. Itong bangkang ito at ang malalim na bahagi ng lawa ang magiging kasangkapan ng Diyos para kausapin sila Pedro. Luke 5:5, Master, Simon answered, we have worked hard all night long and have not caught a thing. But if you tell me to, I will let the nets down. Sa loob-loob siguro ng iba, sino ba tong karpintero na to para sabihan ang mga mangingisda tulad namin na bihasa, experience, kung paano mangingisda? Siyempre, ang pangingisda sa gabi. Pag maliwanag, yung mga isda nasa malalim na bahagi, dahil ayaw nila sa liwanag, makikita sila ng mga tao, huhulihin sila. Sabi ni Pedro, magdamag po kami ng isda, wala kami nahuli. Ngayon pa kayang araw, ang liwaliwanag, pero dahil sabi nyo, gagawin namin. As far as Peter's sense was concerned, it was nonsense. It was nonsensical to even think of such an idea of going back into the water. 1, pagod na sila. 2, maliwanag na. 3, nalinis na nila yung mga net nila. Ihahagis na naman nila para mamaya linisan na naman. Masyadong malaking investment dyan in terms of time and energy. But here, what was Jesus' sense? Hiwaga pa so far. Kailangan ni Pedrong maniwala kahit sa isip niya walang sense. But Peter was willing to obey the Jesus way, and that's what mattered. Luke 5:6-7, they did it and caught so many fish that their nets began ripping apart. Then they signaled to their partners in the other boat to come and help them. The men came, and together they filled the 2 boats so full that it both began to sink. Sabi nyo, di gagawin namin. Sinunod nila. And lo and behold, nung ihagis nila ang lambat nila sa tubig, nung hinihila na nila uli paakyat, hindi na nila madala-dala sa bigat na puno ng isda. Ilang beses nilang inulit, hanggang yung bangka na nila mismo ngayon ang napuno, kumaway sila sa mga kasamahan nilang nandun sa bandaron para lumapit at tulungan sila. Napuno na rin yung bangka ng kasamahan nila hanggang pareho na ngayong lulubog na sa bigat ang parehong bangka. And what do they see here? That Jesus sends, Jesus' way works. Even though it goes against common sense. Sa ating relasyon sa Panginoon, hindi pwede yung to see is to believe. You believe first, then you see. The world says, patunayan mo muna para ako maniwala. Pagka napatunayan na para ka maniwala, hindi na paniniwala yon, knowledge na yon. But faith is the assurance of things hoped for. It is the evidence of things not seen. And it is faith that moves the hand of God, not knowledge. So nakita natin dito, dapat baguhin nila Pedro yung buhay nila nung araw na yon. Dapat magkaroon sila ng income. Dapat magkaroon sila ng isda. Dapat hindi sila mabigo. Pero kung ang gagawin lang nila na paraan ay yung dati nilang paraan, di ba yung dati nga nilang paraan magdamag, wala namang nahuling isda. Kaya dapat baguhin mo yung paraan mo para mabago mo yung resulta. Maraming mga tao gusto nilang baguhin ang buhay nila pero wala naman silang binabagong steps. Gusto nilang baguhin ang timpla ng ending ng kanilang sinigang pero they use the same ingredients and the same proportions every time so they end up having the same product. If you want to change the destination, you have to change the way.
Gusto mong baguhin ang buhay mo, dapat baguhin mo ang ginagawa mo. Gusto mong baguhin ang ginagawa mo, dapat baguhin mo ang pag-iisip mo. Kung gusto mong mabago ang isang buong taon, baguhin mo ang mga buwan. Gusto mong bago ang mga buwan, baguhin mo ang mga linggo. Para mabago ang mga linggo, baguhin mo ang mga araw, baguhin mo ang mga oras, ang mga minuto. Pero hindi pwedeng the same minuto ang ginagawa mo, the same araw, the same week, the same months, tapos gusto mo yung ending na year iba? No. For you to change something, you've got to change the approach. Change the equation. And that's what changed. Na iba yung ginawa nila, na siyang naging dahilan para magbago ang isip nila. Una muna, dapat binabago mo ang isip mo para baguhin mo ang iyong ginagawa. Pero pwede mo yung baliktarin yun. Baguhin mo muna ang ginagawa mo, then mababago ang isip mo dahil sa bungang nakita mo. Luke 5:8-10. When Simon Peter saw this happen, he knelt down in front of Jesus and said, "Lord, don't come near me. I am a sinner." Peter and everyone with him were completely surprised at all the fish they had caught. His partners, James and John, the sons of Zebedee, were surprised too. Fishermen of all people knew and appreciate the meaning of the event, the greatness of the person behind the event. Kung meron mga professionals na nakakaunawa ng nangyari, nakakaiba ang nangyari, mga fishermen yun. Alam nila ang kaimposiblihan ng naganap. Kaya ang naging bunga kay Pedro, nakilala niya si Jesus. Sabi niya, lumayo po kayo sa akin, makasalanan ako. Na-realize siya agad yung gap, yung layo nila ni Jesus, ang kabalanan ni Jesus, and therefore ang kanyang pagiging makasalanan. Kaya siya'y lumuhod, immediately na-establish sa kanya yung personhood of Jesus just because of the catch. And it's precisely because he's a fisherman, he's well-placed to appreciate the meaning of that event. Luke 5:10-11. Jesus told Simon, "Don't be afraid. From now on, you will bring in people instead of fish." The men pulled their boats up on the shore, then they left everything and went with Jesus. Yan ang change. Kahapon lamang ang pinoproblema nila isda, kaninang umaga lamang ang pinoproblema nila isda. Nung nagpakilala si Jesus, dahil sumunod sila, nakilala nila si Jesus, yung dating mahalagang isda, di na mahalaga. Hindi dahil hindi na yun mahalaga, kasi nakakita sila ng higit na mahalaga. Sinong manging isda ang iiwan ng kanyang bangka, sagwan at lambat? Yun ang ikinakabuhay niya. Nagkaroon kasi ng napakalaking pagbabago sa takbo ng utak nila. Kaya ngayon, yung dating malaki, lumiit kasi meron ng mas malaki na pumasok sa kanilang isip. All because they understood the significance of the event. All because they heard the greater message of the event, that it's not just about fish, but about finding deeper meaning and deeper calling in deeper water. Talinghaga, syempre yun. Diyan expert ang mga Bible writers sa paggawa ng talinghaga out of an event. Anong talinghaga sa buhay natin na mag-a-apply itong nangyari? Ano ba ang mga kabiguan natin sa buhay? Pagtatangka, pagsisikap, ginawa mo na ang lahat, wala pa rin nangyari. Handa ka nang umuwi na lang na bigo. Then you encounter Jesus, who first ask you, pwede bang sumakay ako sa bangka mo? At kung pwede, itulak-tulak mo ng malayo-layo. At dahil sumunod siya, naging handa na siya para mas malaki pang sasabihin ni Jesus. Ang totoo, introduction lang yan. Ang ipapagawa ko sa iyo, magsakayan ulit kayo sa bangka, pupunta kayo sa talagang malayo, doon sa malalim. Maraming mga tao, hindi sila nakakarating doon sa stage 2 na madala sa deeper water. Kasi sumasakay pa lang si Jesus sa bangka nila, itinataboy na. At pag inaabala sila ng konti, tulad ng pakitulak-tulak ng konti yung bangka sa bandaron, hindi na sila willing. Kaya, end of story,
hindi na sila nakakarating sa bigger story, which is the journey into the deeper water, where they will find their boats getting full of what they initially wanted, which they now don't want anymore because they have realized that there are greater treasures in life more than fish. At ganun ang ating spiritual journey. Dapat willing ka, una, maabala, mag-invest ng labor sa maliit. Maliit na activity, maliit na gawain, maliit na task. And when you have proven yourself worthy, you are now exposed to a much bigger task, a much deeper water, a much bigger catch. And after you catch the catch, you graduate to another level of spirituality where you find higher, deeper, more meaningful things in life. Graduate from one degree of glory to another. Ganon din ang pag-aaral ng Biblia. Kung willing ka mag-aral, willing kang mag-invest ng konting pagod, konting panahon, may malalaman ka. At pag nalaman mo na yon, nagiging stepping stone mo para may mas malaman ka uli. Kaya lang mag-i-invest ka uli ng mas maraming oras, mas maraming effort, mas maraming energy para mapag-aralan yun, maunawa. At pag naunawa mo na yun, bubukas ang iyong isip ng mas malaki ang opening, mas marami na ngayong pwedeng malalaking ideya ang pumasok. At pag pumasok yun doon, mas naiiba ka uli because you change from glory to glory. But you take consistent steps. Steps of willingness to invest in going to your deeper water. Pagkasabi mo, ayoko na, talagang wala nang nangyari, uwi na ako, pagod na ako, ayoko na maabala, papauwiin ka naman, papayagan ka, pero wala na talaga mangyayari sa'yo. At dahil hindi mo naranasan yung malalaking bagay, you don't miss it, akala mo okay ka na. Sa pananalig natin, mga kapatid, ang laki-laki ng Diyos, at ang laki-laki din ng puso na ibinigay niya sa atin para punuin niya ng kaya natin. But as you obey God, as you learn more, as you go into your deeper water, your capacity to know and to believe increases. And as your capacity to believe increases, what you can believe in and what can happen to you and what you can achieve also increases. And then in turn, that becomes another tool for an increased capacity for more and more. Ang ating spiritual journey dapat grow ng grow, lalim ng lalim. Ang mga alam natin, nananatiling alam, pero naiiba-iba ang hugis, naiiba-iba ang kulay, naiiba-iba ang itsura, habang nagkakaroon tayo ng capacity to see more, to know more. Our spirituality is a journey. It is not a destination. Pero dapat lagi ka nag-i-invest. Pananalig, then action. Then it makes you know. And then it increases your faith. And then it empowers you to do more action, which now enables you to receive and know more. Hindi matapos-tapos. Sabi sa Bible, no eye has seen, no ear has heard, no mind has conceived what God has prepared for those who love Him. Ganon din sa naiintindihan natin at sa alam natin. May pang grade 1 na understanding of God, may pang grade 2, pang grade 3. Kung nakatapos ka na ng elementary, may high school pa, o may grade 12 pa. At pag nakatapos ka na nun, mayroong mang college. Kung natapos ka na nun, may masteral pa. Pag natapos ka nun, may PhD pa. Pag natapos ka nun, may postgraduate pa. Hindi natatapos hanggang willing kang matuto. Pero yung natuto ka ng konti, tinatamad ka na, hanggang doon na lang talaga. Ang problema sa hanggang doon na lang, yung capacity mo to believe is limited. Therefore, your capacity to receive is also limited. Row into deeper water and catch fish. Catch more fish and catch more than fish. Ang pag-aaral ng Biblia, hindi lang para dumagdag ang information sa iyong isip. Kasi with the basic information that gathers in your mind, another consciousness grows that you are able to know more infinitely than the total sum of what you know. Nagmumultiply. Nagmumultiply ang faith, ang spirituality,
Pero nagsisimula sa willingness to be told by Jesus to go to your deeper water. Kasama na doon yung patuloy na pag-aaral ng mga subject na mahirap maintindihan, na hindi masarap at hindi madaling pag-aralan. Kasama yon. Pag ang gusto mo lang yung masarap, yung nakakaaliw, nakakatawa, nakaka-entertain, hanggang doon ka na lang. Kailangan willing ka to stretch your mind. And the mind that is stretched does not shrink back. Ang utak na lumawak ay hindi muling kumikitid. Ang utak na bumukas ay hindi na muling sasara. Kaya dapat willing kang buksan yan. Nandun ang hirap. Pero pag nangyari yon, more enlightenment can come in. Our faith will require a lot of mental exercise as well. Dapat willing kang mag-aral. Willing kang makinig ng mga ideya na bago sa iyong pandinig. At willing ka kuminsan na magpalit ng mga ideya kung nag-grow ka na at kaya mo na makaintindi ng highly evolved version of those ideas. Sa mga simpleng-simple lang, dahil yun ang madali. Huwag makontento doon. Peter and his friends caught faith, a vision, a mission, a calling. Kaya nila iniwan ng kanilang pangingisda. Hindi naman ibig sabihin na lahat ng nagkakaroon ng close encounter with Jesus ay iniiwan ng kanilang propesyon. Kasi yung pangingisda na yon, hindi lang propesyon yon. Pwede ang iniiwan mo ay ang iyong kasimplehan, ang kamangmangan, ang pagkakitid ng isip. Pwede ang iniiwan mo ay mga gawi, mga gawa, mga kaugalian na obsolete na dahil nag-grow na ang iyong isip. Ang iyong pananalig. Catch the greater fish. Hear and understand God's greater fish. God's greater gift. God's greater message for you, which is found in deeper water, through deeper study, deeper thinking, deeper meditation, and deeper experience. Mga kapatid, masarap yung a-attend ka lang minsan o twice a week, uupo ka lang doon, makikinig ka lang doon. Pero yun yung naglilinis-linis ka ng lambat sa gilid-gilid, tapos gusto mo na umuwi. Dapat willing ka pang makarinig, mag-aral, manuri, at willing ka na ihain ang iyong alam, ang iyong paniniwala on the table of wisdom and enlightenment. At kung ang iyong karunungan ay may mga konting bahid ng dilim, matapunan ng liwanag ito para matanggal yung dilim. Kung alam mo ay may konting baluktot, willing ka dapat na mahirapan na ito ituwid para matuwid. Hindi yung nauna nasa utak mo, yun na lang ang laman hanggang mamatay ka. Willing ka dapat mag-evolve ang pag-iisip. Willing kang mag-grow ang iyong pananalig. And iron sharpens iron. Nangyayari yon kung tayo nagkakaroon ng sariling kaliwanagan dahil tayo gifted with reflection. O nangyayari yon kung tayo lagi nakikipagtalastasan sa mga may mga kaliwanagan at sa mga nag-aaral, nagsasaliksik, at may mga karanasan ng kanilang pananalig, then we develop. Kaya pinipili mo kung sino lagi mong kausap, pinapakinggan, kasi na-influence na ng iyong isip. Kung hindi ka happy sa anumang bahagi ng iyong buhay ngayon, at paulit-ulit ang ginagawa mo, na paulit-ulit na yan din ang bunga, baguhin mo yung ginagawa mo para mabago yung bunga. Kung hirap ka na pagod ka, trabaho ng trabaho, pero wala ka pa rin kapera-pera, ibig sabihin, hindi yun ang paraan para ka magkapera. Kailangan palitan mo yung ginagawa mo, kasi pag paulit-ulit ka lang sa ginagawa mo, paulit-ulit din yung magiging bunga, walang magiging pagbabago. Pag paulit-ulit kayo nag-aaway na mag-asawa, pero gusto mong hindi na kayo mag-away, pero ang ginagawa mo at ginagawa niya ay tulad din ang ginawa niyo last week, last month, last year, ang bunga, ending, mag-aaway pa rin kayo kasi wala kayong iniiba. Pagka lagi na lang tayong nagkakaroon ng mga problema, suriin natin kung anong ginagawa natin na nagbubunga sa problema na yon. At kung gusto mong baguhin at mawala yung problema, baguhin mo ang iyong style sa buhay para hindi magbunga ang iyong ginagawa. Siyempre, nagtatanim ka ng santol, di ang bunga santol. Gusto mong mabago yung bunga, itanim ka pa rin ng tanim ng santol, wala mangyayari.
Apply nyo yun mga kapatid sa iba't ibang bahagi ng inyong buhay na hindi kayo masaya, hindi kayo kontento, alam nyo dapat mag-grow, dapat maiba, dapat ma-develop. Change your ways. Because you cannot change the sum if you don't change parts of the equation. Be ready, willing, and able to row into deeper water in search for greater fish. Be willing and able to get out of your comfort zone in search for deeper spiritual experience. Gusto nyo pa na lalong maramdaman ang presensya ng Diyos? Ibahin nyo ang approach sa inyong personal prayer, sa inyong meditation. Gusto nyo pang madagdagan ang naunawaan natin tungkol sa Diyos, dagdagan ng pag-aaral, kahit nakakapagod at mag-i-invest ka ng panahon. Be ready, willing, and able to do and learn other ways of fishing, of looking for knowledge, for wisdom, for enlightenment, for spirituality. Open your mind to other, to new, and to Jesus' ways of thinking and doing. Jesus was very far from traditional. Sobrang kakaiba siya. Kaya kakaiba ang naging ganyan ginawa, kakaiba ang bunga ng mga ginawa niya, dahil kakaiba siya mag-approach. Tulad nun, umagang-umaga na magpapa-fish pa. Tayo mga alipin ng nakasanayan Nakasanayan na hindi mangingisda pag umaga. Therefore, nakasarang isip natin tungkol sa pangingisda pag umaga. Pero dapat patuloy dating winawasak ang mga pader na nagkukulong sa ating isip, mga kaugalian at tradisyon na nagkukulong sa ating mga ginagawa, mga tanikala na nagtatali sa mga pwede at hindi pwede, because Jesus sets us free. Kung nakukulong kayo na isang bakod, itulak nyo hanggang matumba para lumaki ang inyong nagagalawan. Marami tayong mga bakod, fears. Alangan mong buong buhay na lang, natatakot ka. Conquer your fears. Change the way you think. Go into your deeper spiritual water. At may sinabi sa Corinthians tungkol dyan, sasabing, be ready to move your spiritual diet from milk to meat. 1 Corinthians 3, 1-2. My friends, you're acting like the people of this world. That's why I could not speak to you as spiritual people. You are like babies as far as your faith in Christ is concerned. So I had to treat you like babies and feed you milk. You could not take solid food, and you still cannot. Frustration to ni Paul sa mga Kristiyano sa Corinth. Sabi niya, alam niyo ba, ang dami kong gustong ituro sa inyo, pero hindi ko maituro-turo dahil hindi niyo maintindihan. Dahil hanggang ngayon, nasa ABC 1, 2, 3 pa lang kayo. Ang dami pang dapat malaman tungkol sa Diyos, ang dami pang dapat maunawa tungkol sa ating pananalig. Pero paano ko ituturo sa inyo? Hindi kayo handa. Gusto ko kayong pakainin ng karne, pero gatas lang ang kaya niyong tunawin. Kaya ang trato ko sa inyo parang bata, kasi kayo isip bata. Kailangan ko pa kayong utu-utuin. Kailangan ko pa makipaglaro sa inyo para ko lang kayo mapagawa ng isang bagay. So para sa akin, hindi ko kayo ginagalang ng ganon. Dahil may mas mataas dapat ako na pagtrato sa inyo, pero hindi ko magawa kasi hindi nyo maabot. Anong sinasabi ni Pablo dito? Improve. Prepare yourself for deeper water, for higher knowledge, for better understanding, for stronger faith. And you do that through obedience, through exercise. Sumunod sila Pedro, nakita nila, totoo pala. Hebrews 5:12, by now you should have been teachers, but once again you need to be taught the simplest things about God, what God has said. You need milk instead of solid food. Sabi ng may akda, dapat nga ngayon mga teacher na kayo eh. Sa dami na nang nalaman nyo, narinig nyo. Sa daming beses nyo nang dumalo, umattend. Dapat kayo na yun ang tuturo. Pero ano, nakikinig pa rin lang kayo? Walang asenso? Sa dami na nang naging blessing sa inyo ng Diyos na ibigay sa inyo, hindi pa rin kayo ngayon mapakinabangan bilang mga guro, mga mangangaral? Sabi nga nun, gatas pa rin ang kailangan nyo. Pag naturuan kayo ng medyo mahirap-hirap, nagdadabog kayo, umaalis kayo, nagwa-walk out kayo, ano mangyayari sa inyo? Hindi kayo mag-grow, sabi sa Hebrews.
but we have to change from glory to glory. And to be repetitious, glory is in deeper water. If you want to change your life, change the way of thinking. Kung yung lolo mo, mahirap nun, ganun siya mag-isip. Ang tatay mo, gumaya sa lolo mo mag-isip, mahirap din siya. Tapos gumagaya ka sa kanila mag-isip, huwag kang magtaka na maging mahirap ka rin. If P, then Q. Cause and effect. You want to change the effect, you change the cause. Change your way of doing things if you want to change your life. If you want to change your life, change your way of living. Napakahalaga. Dapat natin itong i-apply the concept of deeper water, the concept of investing to go to your deeper water in any area of your life where you find that you are going through an unsuccessful fishing expedition. Anong larangan ng buhay natin yung kailangan mag-improve? Kailangan ayusin. Go to your deeper water. Romans 12:2, let God change the way you think. Kaya dapat hindi ka conservative. Ang mga conservative, ayaw magpalit ng iniisip. Ito na yung pumasok sa utak ko noon, ito ang ipapasok ko ngayon, at ito pa rin hanggang mamatay na ako, walang magbabago. I conserve what I already know. Conservative. Wala akong babaguhin sa aking pamamaraan. Hindi ako makikinig sa mga ibang paraan that proves to be effective. Kasi conservative ako. Hindi katangian ng maging conservative. Jesus was not conservative. Jesus was progressive. Kailangan willing kang palitan itong gamit na ito kung may mas mahusay na gamit na. Willing kang magpalit ng pag-iisip kung meron ng mga pag-iisip na mas maliwanag, mas maganda, mas mabunga. So let God change the way you think, sabi ng Romans 12:2. Then you will know how to do everything that is good and pleasing to Him. Dear God, teach us to apply this principle in the relevant areas of our lives where we need to go to our deeper water. Sa mga bahagi ng aming buhay na may mga kabiguan, fruitlessness, dullness, boredom, non-growth, paralysis, teach us, O Lord. Teach us your ways.
Na willing kami, Lord, na magpalit ng pag-iisip. Willing na mag-aral. Pag-aralan yung hindi naiintindihan. At kung maintindihan ay tsaka mamili kung gusto pa rin namin yung luma o yung bago. Teach us to open our minds. Napakalawak ng isip na ibinigay nyo sa amin. Napakaraming kasya. Huwag naming isara. Huwag kaming matakot sa mga ideya. Huwag kaming matakot sa mga bagong paraan ng pag-iisip. Kundi bigyan mo kami ng karunungan na manuri. Kung alin sa luma ang papalitan, gaano karami dito ang hindi papalitan, that wisdom can come from you. But teach us to open our eyes, our minds, to your greater truths. And even in our spiritual life, O God, sa mga bagay na kailangan naming mas mag-invest ng pananalig, ng pagod, ng panahon, pero makakapagpalago ng aming pananalig, makakapagpatibay ng relasyon namin sa inyo. Teach us to be like Peter, to row, to sail, and to deeper water. Magtiwala sa inyo at makita namin ang kababalaghan, kaluwalhatian nyo. Pag-isipan natin ito, mga kapatid, sumandali ng katahimikan, i-apply natin sa mga buhay natin as the Spirit leads us kung saang bahagi ng buhay i-apply ang deeper water principle. Lord, teach your people, make this message personal, bigyan mo kami ng karunungang i-apply sa aming mga personal na kalagayan.